ang masasabi ko lang sa funds, siya yung pinaka-flexible, no? Hello mga ka-Arky, welcome sa isa na namang video dito sa ating channel. And for today, meron lang tayong simpleng tanong. Tanong Kasi na yan. sa akin, sabi niya, pwede ba na sa mga funds lang ako nag-i-invest? Ayaw daw niya mag-invest sa stocks, ayaw niya mag-invest sa kung ano-anong mga gold, mga crypto, ayaw niya mag-invest sa mga real estate. Kasi masaya naman doon siya sa trabaho niya and most of his time is spent sa family, hobbies, etc. Gusto niya kasi sa mga funds yung may facility na auto-invest, no? Kasi marami na ngayon na fund provider, mapa-UITF man at saka mutual fund na merong automatic Auto-debit. auto-debit, no? So, yun tanong niya, pwede ba all my life puro funds lang ang ini-investan ko? Pwede naman. What do you think? Pwede naman. So, bakit? Alright. Kasi di ba sabi natin diversification? Paano ka mag-diversify kung puro funds? Well, for me kasi as a financial planner, okay, ang bottom line ko lang naman as a financial planner, number one is magkano yung target amount. Okay, as long as we hit that, we're good. Pangalawa, by when mo kailangan yung amount na yon. Kasi kunwari, if you need 10 million in 20 years time, then you should have 10 million in 20 years time, not 30. Diba? Kasi kunwari, magre-retire in 20 years. So, yun na yun. Okay? Pangatlo would be yung rate of return. If yung hinuhulog mong pera is able to grow in such amount dun sa target mo ni amount. So, for example, yung 2,000 a month mo ba na budget is able to grow to your target 10 million in 20 years time. So, for me, those would be my 3 bottom lines. And, ang tawag kasi sa mga investment instruments, actually, we also call them investment vehicles. Right? And we call them investment vehicles kasi yun na nga, they have to bring you to where you wanna be. To your destination. To your destination, di ba? So, kumbaga, kahit anong vehicle, okay, whichever way it cuts na makapunta ka doon, ako, it's good. Okay. Okay, so for example, Baguio, whether ganitong bus o ganitong kotse or whatever, basta makarating ka at that time na gusto mo, then okay yon. So balik sa funds, okay? If the funds would be able to grow your amount of money in, kunwari, 10 million in 20 years time, then okay tayo doon. Yung iba kasi, for example, ayoko ng funds, di kabisado yan, gusto ko real estate. Well, balik tayo doon. As long as that piece of land can grow your money and kapag nabenta mo siya, by the time na kailangan mo siya, okay lang din sa akin. So, kahit anong investment vehicle, as long as you hit that target, then ako, I'm good. Then, yun lang yung mga pros and cons ng real estate or funds or, for example, gold or crypto, yung mga nuances na yun, doon na lang magkakatalumisa in terms of, for example, yung iyong risk appetite. 'Di ba? Yung risk yung tinatawag na yung iyong na risk appetite, yung tawag na risk composure. Okay. 'Di ba? Na baka mamaya risk tolerance, baka mamaya okay ka, conservative ka or aggressive ka, pero pag konting volatile lang sa market, medyo ina-anxiety ka, yun yung tinatawag na risk composure. So, doon na lang magkakaiba in terms of matching your investment vehicle with your with your goal. Ayun na. But yes, long and short of it, pwedeng funds lang pang invest. Yun ang take ko doon. Ang biggest criticism na naririnig ko is yung diversification. But para sa akin hindi siya issue pagdating sa funds. Parang hindi kasi naman. Diversified na nga siya, di ba? Oo, kasi isipin, kasi right now maraming funds may funds na conservative, may aggressive, may moderately aggressive. So in terms of risk appetite yun, may funds na local, may funds na global, may funds na regional. Oo. Okay? Tapos may funds din na sectoral or thematic. So kumbaga tech, health, medical, consumer, real estate, construction, meron may funds din na nagbibigay ng dividends. O yun, di ba? Tapos meron ding funds na peso and may funds na dollar. Foreign denominated. Oo.
Tapos merong funds na diretsong nag-invest sa stocks. Merong tinatawag na funds na feeder fund. Na Oo. fund na nag-invest in another fund. Mm-mm. Meron ding fund na fund of funds. Oo. Yung fund, maraming funds sa loob. So, that in itself is diversified na siya. Mm-mm. Ayun, in terms of yung pinaglalagakan. Pero in terms of siguro volatility, like real estate, aminado ko, hindi talaga volatile ang real estate. Mm-mm. 'Di ba? Although kasi, you have to give it to real estate kasi hindi ka naman everyday pricing sa real estate. Hindi Oo. naman everyday pinipresyon yung real estate, 'di ba? But you know, the funds given the market, talagang gumagalaw because everyday the market Tsaka may price utility them. kasi ang real estate. Pwede kang tumira, pwede mong O pa-rentahan. sa bagay, hindi or- ka naman pwedeng tumira sa papel ng Oo. no? stock certificate mo ng funds yun. Oh, ayun din. Yeah, So, but in terms of diversified na rin growing yung sabi natin net worth mo, siya. Yeah. the funds, investment funds is adequate enough for you to reach yung goal mo na makapag-ipon ng pera, magkaroon ng significant returns over the long term. At liquid din siya. At Maganda rin, liquid din siya. So may mga pros and cons ang mga Yes, iba't that's right. ibang mga investment vehicles. Yeah. Ang masasabi ko lang sa funds, siya yung pinaka-flexible, no? Kasi may mga funds na iba't iba yung risk, may mga funds na iba't iba yung assets Nalaman. na lalaman, Oo. may mga iba't ibang funds na iba-iba yung behavior na ito talagang growth fund, ito medyo conservative, Oo. ito dividends yung habol mo kaya ka dito Oo, kaya mag-invest. ang return mo, ganun lang. Oo. Steady lang. Mm-mm. So, para sa akin, kung talagang busy ka sa buhay mo at you At think saka ano pa, Mm. ang funds, very low ang very low ang, should we say, yung hurdle mo to invest. oo, kasi 50 pesos lang, 100 pesos It's- makaka-invest ka na. and very accessible. Very accessible, di ba? Ang real estate, sus ko, kailangan pa ng loan, 20% down payment, medyo lang kailangan mo. So, very, very, abot kamay at abot Mm. kaya. The biggest advantage I would say ng mga funds is the fund manager, no? Kasi talagang yes. para to sa mga walang oras mag-research, Oo. walang oras na sabihin na natin quote-unquote mag-rebalance ng portfolio nila, Mm. di ba? Ang magibibigay lang namin talagang recommendation is huwag ka naman mag-invest sa isang fund lang. So, on that aspect, doon ka mag-diversify. Mm-mm. Meron kang money market fund, meron kang For liquidity. multi-asset or balance fund, tapos meron kang Oo. equity fund, pwede kang merong global fund, meron kang Oo. local fund, etc. So, doon ka na lang mag-diversify. Yes. Oo. That's right. So, yun lang yung tanong ko. And siguro sa mga tao na nalilito pa rin kasi ang dami pa rin funds di ba? Oo. At Yeah, gusto nyo ng mga recommendation from us kung saan ba maganda mag-invest, then you can definitely message us sa admin@wealtharchy.com. Tapos pag-usapan natin yung financial goals nyo, tsaka yung risk tolerance ninyo, at makakagawa tayo ng shortlist ng mga funds na kung saan pwede kayo mag-invest. And even companies and cooperatives, kung meron kayong excess, oo, kasi may makilala din kami. may mga excess na cash sila na wala namang panggagamitan, Oo. Pwedeng- Oo, maganda rin returns to. pwedeng i-invest pag magkano ba 10 million or up, no, if they have Yes. funds, we can manage that. Yes. Oo. We can have a portfolio for you. Sa mga Oo. co-ops. Ayan. So co-ops and companies, di ba, even Yes. mga companies, Retirement funds. Pwede. so pwede natin bigyan kayo ng financial plan in a way Mm. on how to Naku, sabay invest tayo that dyan. money for the benefit of the company or the co-op, no? Sabay tayo dyan. Anyway. I think kahit na individual, basta 10 million or up, no, we can offer you our wealth management na service, no. Itong wealth management service, hindi yung ibibigay nyo sa amin 10 million, tapos kami hindi gano'n, no. Oo, nako. Hindi kami kuha ng pera sa inyo, but we can give you yung precise na susundin na lang nila kung saan i-invest. Portfolio design. So, yun lang yung sinasabi natin na wealth management, no. Hindi yung ibibigay nyo sa tapos kami bahala. Hindi. Sabihin namin sa inyo na hindi ka na magdidesisyon na dito mo ilagay, diba? Yeah. Parang ganon. Or dito natin ilalagay.
aakayin pa natin sila doon sa opisina. O dito po kayo mag-open. Ayan. Kasi pag simple consultancy, may shortlist lang sila. Ito yung mga magagandang funds. Okay ka na. Mamili ka na lang dyan kung saan mo gusto. But pag wealth management, Timpla-timpla tayo. at kasama doon, di ba, yung tipong, gano'n ba tayo kadalas? Quarterly? Ano yung quarterly? Kasi siya yung naggagawa. Quarterly, meron kang report from us. So, ito na po yung naging performance nung funds ninyo. Yung options, kung dilipat. Ayan. Yes. Exciting. Yeah. So, that's a service that you can avail from us kung meron kayong substantial amount that you want to invest. Yes. Okay? So, that's it. If you find this video helpful, then please give it a thumbs up, share it to your friends, and please remember to subscribe to our YouTube channel. So, maraming salamat. Thank you for watching. See you sa next video natin. Bye-bye. Bye-bye.